Sa Ah, pagpapatuloy po, brother, tayo po ay dadako na para lalo pang lumalim ang ating paglago sa pananampalataya kasama ng bawat isa. Ngayon po, ating tawagin ang ating kapatid, ka-prayer partner, Brother Brother Danny Danny Magdadaro, Magdadaro para para sa po kanya sa... inspirational talk ng Eucharistia. Yes. Palakpakan po natin ang Palakpakan po Panginoon. natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, ang Diyos na buhay, Yahweh El Shaddai. Mapagpalang araw po sa lahat. Ganon din po sa ating mga kapatid sa nanonood sa live natin sa FB at sa YouTube. Mapagpalang umaga, tanghali at gabi po sa inyong lahat. If you'll indulge me po mga kapatid, inaanyayahan ko po kayong tumayo sa panandalian upang mag-alay ng maikling panalangin para sa ating Panginoon. Ilagay po natin ang ating mga sarili sa presensya ng ating Panginoon. O Banal na Espiritu Santo, buksan mo ang aming mga paningin, ang aming mga pandinig, puso at isip, upang aming maunawaan ang mabuting balita na aming pagninilayan sa mga oras na ito. Nawa ikaw, Banal na Espiritu Santo, ang magsilbi naming ilaw. At sa pagtatapos ng aming pagninilay na ito, gawin mo kaming mabuting tagapagbahagi ng pag-ibig at awa ng Diyos sa aming kapwa. Amen. Ang ating pong pagbasa ngayon sa araw na ito ay hahanguin natin sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Chapter 11, verse 23 to 26. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipinakanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin." Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Maaari na po tayong makaupo mga kapatid. Yung pong ating pagbasa, um, ah, pamilyar na po ba kayo sa ating binasa sa ngayong oras na to? Saan po natin usually ito naririnig? Opo, sa banal na misa, sa consecration. Napakaganda po ng pinasa natin. Dahil dito po ipinapakita yung pagmamahal natin ng Diyos sa atin. Yung kasama po kasi dito ah, yung balita ng pagliligtas. Gayon din po yung ating misa na ating pong lingguhang ina-attendan. Linggo-linggo po ba kayo nagmimisa? Ay, nag-a-attend ng misa. Amen. Praise the Lord. Ayon po sa ating punong lingkod na si Brother Mike, ang misa daw po ang siyang pinakamayaman at pinakamataas na antas ng pagsamba. Amen po ba? Amen. Pero naisip niyo po ba kung bakit? Bakit po kaya sinabi ito ng ating punong lingkod? Sa akin pong pagninilay, may tatlo po ako naisip. Siguro po, una, dito po, nakakatanggap po tayo o nakaririnig tayo ng buhay na salita ng Diyos. Pangalawa po,
dito po tayo nakakaranas ng healing, kagalingan, spiritual at physical. Na ano po natin yan sa penitential rite. Yung sinasabi na inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, yun po. So doon po inaamin natin ang ating mga pagkakasala at tumatanggap din naman tayo ng kapatawaran mula sa ating sa celebrant, sa pari. At pangatlo po, dahil dito po sa misa, nakakatanggap po tayo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Niya siya namang pagkain ng ating mga espiritu. Amen po ba? Ngayon po, sa pagpapatuloy, nais ko pong ibahagi sa atin yung bilang refresher, yung 4 na bahagi ng misa. Aware na po ba kayo dito or may idea na po ba kung yung ano mo parts ng ating mass? Ang una po, yung introductory rites. Yun po ay nagsisimula sa procession hanggang sa opening prayer. Yung opening prayer, yun po yung usually, sino po mong nakaabot dito yung time na kinakanta pa ng pari yung mga prayers? Meron po ba? Ganun na po ba? Yung po yung opening prayer, ano yung sa, ano ba yun? Naalala mo ba? Yun, usually yung pinipray. Yun, sa opening prayer. Then second po, yung liturgy of the word. Yung pagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Ito po yung part na kung saan tayo po ay usually na tutulog. O nakakatulog. Unang pagbasa, unang pagtulog. Ikalawang pagbasa, ikalawang pagtulog. Homilia, mahaba-haba ang pagtulog. Yan. Maraming follower pala dito si Father Dave. Amen po ba? Ang ikatlong bahagi naman po, yung liturgy of the Eucharist. Dito po yung time na tayo ay gumigising para kumain. Praise the Lord. So, yun po yung from offertory hanggang sa communion. And lastly po, yung concluding rites, from after the communion, yun na po yung magbibigay ng final blessing si Father and then magre-recession na. Para po sa talk na ito, tayo po ay magpo-focus dun sa pangatlo, sa liturgy of the Eucharist. Maraming pagkakataon na po dito sa ating gawain ng Eucharistia ay naging topic na po ng ating mga speakers, mga preachers. I think si Brother Job, topic niya to last like 2 weeks, 3 weeks ago. Ano po? Si Brother Eric, even Brother Ray. Iba-iba lang po yung perspective, pero pare-pareho po yung message. Ako naman po, sa pagkakataong ito, nais ko pong ibahagi ang Eucharist sa technical side naman ito. So yung mga do's and don'ts, kumbaga parang mag-check box po tayo ngayon. Amen po. Yeah, purihin po natin ang Panginoon. Una po, ano po ba ang Eucharistia? Maraming beses na po itong na-define ng ating mga kapatid. Eucharistia from Greek word, Eucharistia, meaning thanksgiving. Mula sa dalawang salitang Griego na pinagsama, you at charis. You being good and well, charis being a reward or a gift. Pag pinagsama, Eucharistia, then yun po ay thanksgiving. Gayon din po, dinefine din po ang Eucharistia bilang source and summit ng ating Christian life. So, yun po daw yung pinagmulan at yun ang taluktok ng ating buhay pagka-Kristiyano. Pero ano nga po ba ang Eucharistia? Ang Eucharistia po, sa Simbahang Katolika, ito po ay isang dogma. Ito po ay doktrina ng real presence, na kung saan atin pong ipinapahayag at tinatanggap
na ang Eucharistia ay naglalaman ng totoong dugo, katawan, espiritu at pagka-Diyos ng ating Panginoong Heso Kristo. Being dogma po, hindi po ito basta doktrina lang. Bilang mga Katoliko, dapat po natin tanggapin ito ng buong puso at tuwing tatanggapin po natin ang Eucharistia, hindi po tayo pwedeng may doubts. Kailangan buong puso po ito. During the liturgy of the Eucharist po, dito po tayo nakakakita ng napakadakilang himala. Yun po yung tinatawag nating transubstantiation. Mula sa pangkaraniwang tinapay at alak, kapag ito po ay itinaas na ng ating pari, ito po ay nagiging totoong dugo, katawan at espiritu at pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Ang nakalulungkot po dito mga kapatid, tayo pong mga Katoliko, marami po sa ating mga Katoliko ang hindi na naniniwala sa real presence. Nakikita na lang nila ito po bilang isang simbolo ng katawan at dugo ni Hesukristo. Bagaman napakarami na pong mga miracles na nangyayari na nagpapatunay na ito po ay totoo. Ang isa pong pinakasikat na Eucharistic miracle na natala ay yung pong nangyari sa Luciano, na kung saan yung pong Eucharist ay naging totoong dugo at laman ni Hesukristo. Bagaman nangyari po ito noong 8th century, 1971 lang po ito na aprubahan. Nung ito po ay tinest scientifically, napatunayan na ito po ay laman na nanggaling sa puso ng tao at ang dugong nakuha dito ay AB na siya rin pong nagmamatch sa dugong nakuha sa Shroud of Turin, which is type AB. Ang pinakahuli pong naitala at naoprabuhan ng Simbahang Katolika na Eucharistic miracle ay ito pong naaprubahan lang 2025 sa Kerala, India, na kung saan po nung itinaas ang Eucharist, lumabas po yung mukha ni Christ. At ngayon po meron pang isang ongoing sa Indianapolis, US naman. Nang itinaas yung Eucharist, nagsimula po itong dumugo. So mga kapatid, ilan lamang po ito sa mga patunay na totoo ang ikiniklaim ng Simbahang Katolika. Ngayon po, kung interesado po kayo doon sa mga Eucharistic miracles, pwede nyo pong bisitahin yung website ni Saint Carlo Acutis, carloacutis.com. Nandun po, napakarami, nakalista. Mula't mula pa, pati po yung mga approved, ongoing, at saka bagong na-aprobahan lang po. Ngayon po, sa ating pagkakaalam na ngayon po, ito ay totoo, bakit po kailangan nating tanggapin? Naisip ko ba, bakit po natin tanggapin? Meron pong mga reasons na kailangan nating tanggapin ang banal na Eucharistia sa ating lingguhang pagmimisa. Una, ito po ay pagkain ng ating espiritu. Dahil ito po ay spiritual, ito po ay totoong katawan at dugo ni Kristo, ito po ay pagkain din ng ating katawan na siyang magpapatatag sa atin. At ito rin po ay isang paraan ng pakikiisa natin kay Hesukristo. Ang sabi po sa Juan 6:56, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kaniya. Amen. Ang isa pa pong dahilan, ito po ay paghahanda natin sa buhay na walang hanggan. Ayon po sa Juan 6:51, ako nga ang tinapay na nagbibigay ng buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. Ang tinapay na ibinigay ko upang mabuhay ang sanlibutan sa aking laman. So, iyon po. May pangako. Sinabi na po sa Bible, mabubuhay ng walang hanggan. So, pag nireceive po natin ito, nagre-ready na po tayo dun sa pupuntahan natin pagkatapos natin dito sa mundong ito.
Pero sa kagustuhan po nating tanggapin ito, meron pong mga requirements ang simbahang Katolika sa mga maaaring tumanggap. Dahil nalaman na po natin yung benefits, siyempre nagkaroon na po tayo ng kagustuhan tanggapin. Amen po ba? Sino po ang ayaw? Wala. Okay. So, sino-sino po ba ang maaaring tumanggap? Ito na, magsisimula na po tayo ng checkbox. Sa bawat pag-check po ng box, samahan na po natin ng konting pagninilay. Kailangan po tayo ay bautismadong Katoliko. Sino po ang baptized dito? Ayun, marami po kami. Sino po? Ayun, kailangan po baptized na Catholic. Pangalawa, kailangan nakareceive na ng First Communion. Bakit po kailangan nakareceive ng First Communion? Bakit po? Sa atin po, sa ating mga Katoliko, bago po tayo makareceive ng First Communion, tayo po ay dumadaan sa pag-aaral ng katisismo ng Katoliko, ng Simbahang Katolika. Tama po. Sa pag-aaral po ng katikismo ng Simbahang Katolika, pinag-aaralan po natin ang mga basic na doktrina ng ating simbahan. Kasama na po rito yung kahalagahan ng Eucharistia, ano ang Eucharistia, at kung paano po natin ito tinatanggap. So kaya, ang pagtanggap ng First Communion po ay nagpapatunay na tayo po ay dumaan sa prosesong ito. Pangatlo, in state of grace. Ano po yung in state of grace? Tayo po ay justified at katanggap-tanggap sa paningin ng ating Panginoon. Paano po tayo madja-justify? Samantalang ang sinabi po ni Apostol San Pablo, na lahat tayo ay nagkasala, walang malinis. Diyan po pumapasok yung isa sa mga 7 sakramento ng ating simbahan, ang sakramento ng reconciliation o yung pangungumpisal. Ano po ba yung mga kasalanan nating ikinukumpisal? Lahat po ba? Lahat? Ano po ba yung dalawang klase ng kasalanan? Venial at mortal. Ano pagkakaiba po ng dalawa? ang venial sins po ay nakasisira ng relasyon natin sa Diyos, pero hindi po ito nakapuputol. Ang mortal po ay nakasisira at nakapuputol ng relasyon natin sa Panginoon. Example po ng venial sins, pagsisinungaling. Pero yung pagsisinungaling po, pwede rin po siyang maging mortal sin. Depende sa degree ng pagsisinungaling. So yun po. So kailangan lang po natin na ikumpisal ang ating mga kasalanan bago tayo tumanggap ng banal na komunyon. Pero ang tanong, may lumapit sa'yo, brother, bago ako pumasok ng simbahan, nagmarites ako. Makatatanggap po ba tayo ng, karapat-dapat po ba tayo tumanggap ng komunyon? Depende po doon sa marites na ginawa natin. Ano po? Kapag ka po ito ay venial sin, at nasimulan po natin ng misa, pwede po. Kasi kapag ka po nasimulan natin ng misa, nakatatanggap po tayo ng kapatawaran sa penitential rite. Muli po yung inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. Yun. Binibigyan po tayo ng kapatawaran ng pari pagkatapos po nating i-recite iyon. So yun po. Paano po kung pagkakataon na nakakomit tayo ng mortal sin na nalimutan natin pero nakapagkomunyon tayo? Ano po ang ating dapat gawin? Pagkatapos po ng misa, dumiretso po tayo sa confession. Kung wala pong confession, walang pari sa confession box, lumapit po tayo sa kahit sinong pari sa ating parish office. Pakikinggan po ang ating mga kasalanan. Amen po? Amen. At panghuli naman po, kailangan nakapag-fast tayo ng at least 1 hour
Ano ba yan, brother? Napakarami ng mga requirements. Bakit may fasting pa? Ano po ba ang halaga ng pagpasting? Ang pagpapasting po ay nagpapakita ng ating mataas na paggalang sa tatanggapin nating katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? At ito rin po ay isang sign ng ating disiplina at sakripisyo upang matanggap natin yung banal na Eucharistia. Meron po akong trivia question. Pwede po bang mag-receive ng communion ang mga hindi Katoliko? May mga circumstances po na pwede. Meron po. Kasi meron pong mga binyag na tinatanggap ang simbahang Katolika. Meron po kasing may mga sekta po or mga denominations na sumusunod sa kapareho ng binyag ng sa Katoliko. Kasi po meron pong dalawang kailangan na i-check na requirements. Yung una po, yung matter, kailangan pareho yung matter. Pangalawa, kailangan yung form. Ano po yung matter? Ano po ba yung ginagamit natin sa pagbibinyag? Tubig. So, kailangan po ilulubog, siyempre iaangat din, o kaya naman po ay bubuhusan ng tubig. Kailangan po may tubig. Kailangan po, napaka-essential po ng tubig kasi yun po yung gagamitin sa paglilinis. So, ilulubog, siyempre ilulutang ulit, o kaya bubuhusan. Amen po ba? Kailangan po ba ilutang? Amen. Baka po kasi pagkatapos ng binyag, hindi na po komunyon ng matanggap. Baka libig na po. Ano? Amen po. Salamat sa Diyos. At syempre, ang pangalawa po, yung form. So, kailangan po nandun yung pangalawang form, yung pangalawang element, yung form, yung formula. Yung pagsasabi ng binibinyagan kita, Sister Ann, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kailangan po nandun yung Trinitarian formula. So yun, nagiging katanggap-tanggap po yan sa Simbahang Katolika. Pero ulitin ko po, ito po ay special circumstance lamang. Hindi po ito kesyo, kapareho naman ng binyag, pwede na yan. Hindi po. Kailangan din po yan ng approval ng bishop at kailangan din po yan ng approval ng denominasyon na kung saan ka po nanggaling. Amen po. Purihin po natin ang ating Panginoon. May nagtatanong po, bakit po ba kailangan sundin pa yung requirements? Napakahalaga nito. Gusto ko naman po na sana ma-receive na. Ano po? Ito po, nagbigay po ang Simbahang Katolika ng mga ilang dahilan kung bakit. Una po, ito ay kasalanang mortal. Ang pagtanggap ng hindi po naayon sa ibinigay na prescription ng Simbahang Katolika. Ayon sa ito po, nakasulat sa unang Korinto 11:27-29, kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay mananagot sa katawan at dugo ng Panginoon. So, meron po tayong pananagutan. Kapag tayo po ay tumanggap ng banal na komunyon outside of state of grace. So mag-iingat din po tayo mga kapatid. Kailangan po mangumpisal bago tumanggap o mangumpisal pagkatapos na tumanggap kung tayo po ay tumanggap ng hindi po tayo nakapangumpisal. Pangalawa po, loss of sanctifying grace. Kapag po tayo ay tumanggap ng komunyon na hindi po tayo in state of grace, nawawala po ng halaga yung pagtanggap po natin ng banal na komunyon. Kasi, para pong ganito, naglagay po tayo ng malinis na tela sa maduming tubig. Ano po ang mangyayari sa tela? Ganon din po sa pagtanggap natin ng banal na komunyon.
Pangatlong dahilan po ay dahil tila nagiging manhid na po tayo sa kasalanan. Napakahalaga po na tandaan po nating palagi na ang pagtanggap ng komunyon ay hindi lang po basta pagtanggap. Ito rin po ay dapat makapagpabago sa ating puso at isipan na dapat lagi nating tatandaan na kalakip ng pagtanggap ay pagbabago. Pagbabago sa kabutihan. Kabutihan po baka magbago sa kasamaan. So, hindi po yun. So, ang panghuli po na dahilan ay dahil nagiging dahilan po tayo ng pagkaligaw ng ating kapwa mananampalataya. Halimbawa po si Paeng. Nakikisama, alam ng maraming tao na siya ay makasalanan dahil nakikisama siya sa hindi niya asawa. Pero nakikita po siya araw-araw, linggo-linggo nagsisimba at tumatanggap ng komunyon. Mapapaisip ang iba nating mga kapatid na mananampalataya na okay lang pala. Okay lang pala. So hindi na lang po si Paeng ang nagkasala, pati po yung kapatid niya. So mag-iingat din po tayo sa ating mga gawa, mga kapatid, dahil hindi lang naman po Biblia ang binabasa ng mga tao. Tayo rin po bilang mananampalataya ay tila Biblia rin po sa ating mga kapatid na tayo ay pinagmamasdan sa ating magawa. Amen po. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Meron po akong story. Gusto niyo na makinig ng story? Ayan, 2 minutes. Peace na ba, peace? Kunti na lang po ito, hindi. Ayan. Seryoso po yung story, hindi po nakakatawa. Meron pong magkapatid, nagsimba. At pagkatapos silang magsimba, sa paglalakad nilang pag-uwi, tinanong nung nakatatandang kapatid, yung kanyang batang kapatid, tungkol sa experience sa simbahan, kung nakinig ba siya, ganyan. Pero hindi sumasagot yung kapatid. Medyo malayo-layo yung bahay nila. So after 30 minutes ng paglalakad, pagdating sa bahay, saka lang po nagsalita yung bunso at sabi, "Sorry kuya, hindi ako makasagot sa'yo kasi may laman yung bibig ko." Sabi, "Ano laman ng bibig mo?" "Yung ostya." "Bakit hindi mo nginuya?" "Ayoko nguyain, baka kasi masaktan si Jesus Christ." Nakakatuwa, hindi po ba mga kapatid? Kasi nagpapakita po ng pagka-inosente ng bata. Pero kung mas lalayman po natin yung pagninilay doon sa sinabi ng bata at titignan natin sa ibang perspektibo, makikita po natin, nagpapakita po ito na ang bata ay nagdi-display ng kakaibang reverence sa banal na komunyon. Paano po? Kasi ang bata, iprinoclaim niya po na totoong katawan at dugo pagka Diyos at kaluluwa ng Panginoong Hesukristo ang nasa bibig niya sa mga oras na iyon. Amen po ba? Purihin po natin ang ating Panginoon. Ayan. Sa akin pong pagtatapos, yan, nais ko pong balikan yung ating binasa sa mabuting balita. 3 bagay po ang gusto ko sanang pagtuunan natin ng pansin. Ang sinabi ng ating Panginoon, "Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Gawin. Ibig po sabihin, may utos. Pag may utos, may pagsunod. Ayan. Huwag pong mag-alala, hindi po katulad nung father na magkakamali tayo ng sagot. So kapag po may utos, may pagsunod. Pangalawa po, yung sinabi naman po ni San Pablo, "Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito." Ano pong message? Yun po ay pakikiisa. So nakikiisa po tayo na i-proclaim ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ikatlo po
ang sinabi po uli ng ating Apostol San Pablo, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Ibinigay. So meron pong pagbabahagi. So 3 bagay po. Pagsunod, pakikiisa, at pagbabahagi. Sa akin pong pagtatapos, nais ko pong mag-iwan ng isang katanungan na maganda po sana nating pagnilayan. Mga kapatid, handa na po ba tayong sumunod, pakiisa, at magbahagi? Salamat po at papurihan po natin ang ating Panginoon. Amen.